Good day mga Team Meticuloso. For today's episode, how to use muna tayo o paano nga pagamitin itong dalawang produkto natin. Ito ay yung LP Graphene Spray and LP Water Spot Remover. So magiging subject natin na itong likod na pinto ng ating unit. So open parking ito, no? So 1 month huling nag-apply tayo nitong LP Graphene Spray. So check natin siya. So ma-check natin siya by tubigan natin. Tingnan natin kung beading pa rin siya. Water beading. So, kung water beading siya, indication to na protected pa rin siya. So, 1 month yung huli nating apply. So, check natin kung beading pa din. So, dito, makikita nyo na bead pa rin siya. 1 month na siya, open parking pa. Water beading pa rin. Check naman natin yung water sheeting niya o yung high volume naman na tubig. Andun pa rin. Andun pa rin yung effect niya. Sulit talaga itong graphene spray natin. Yeah! Kaya bilhin tayo. So ngayon, pre-wash muna natin siya. Itong unit ngayon, malibag na to eh. So, kung malibag siya, yung durability nitong graphene spray medyo humihina. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga libag. So, isipin nyo na lang, halimbawa, naligo kayo. Tapos, pagkatapos yung maligo, hindi kayo naghilod. Nag-lotion kayo. Tapos, the next day, ganun ulit. So, ang nangyayari, nag-build up yung libag-libag sa katawan nyo. So, pag naglagay kayo ng lotion, ang mangyayari nun, saan nyo pinakapit? Parang doon na lang sa libag nyo. Kaya, parang wala nang effect yung lotion. So, same as dito sa unit, ang kailangan dito yung perfect bonding niya o yung bonding niya ng graphene spray and yung paint itself. Kasi mahirap kung lagay tayo ng lagay, kasi minsan napapansin natin, no, ay hindi naman to effective, wala, ang bilis mo, wala, isang car wash lang, wala na agad. Siyempre, ang tanong doon, saan nyo ba pinakapit? Sa paint surface ba o sa mismong pinakalibag niya? So yun yung gagawin natin ngayon. Kaya gagamitan natin siya ng water spot remover. So ngayon, pre-wash muna tayo. Yun yung pinaka step 1. Mabilisan lang to since medyo malinis naman. Sabunan natin. So ang gamit kong sprayer is si IK Foam. Then wash mitt lang tayo. Tamang banlaw lang to. Check natin kung may asfalto, kung matigas katulad nito. Matagal na itong walang dikon eh. So may mga talsik-talsik to ng mga asfalto. Maganda kung mapalambot muna natin to. So actually na pre-wash ko na to, no? Medyo malambot na to. Kailangan lang natin i-video. Sabunan pa natin. And rinse na natin. So dito, ramdam ko yung may mga ano siya, no? Parang asfalto kasi medyo magaspang. Although beading, makinis, madulas, pero pagka sense of touch mo, may sumasabi talaga. So dito natin siya gagamitan ng clay. So ito yung clay ni Soft 99 Smooth Egg kung tawagin. So dito din natin makikita kung malibag siya. So since ang color nito ay light din, para makita natin. So in using clay naman, kailangan i-lubricate natin to. Wala akong clay lubricant dito eh. Medyo mahal eh, kaya practical ako. Ginagawa ko. Shampoo na din. Car shampoo. Pang ano lang, pang lubricate lang niya. So pagka ginawa natin ito, parang ito yung pinakapanghilod niya. So pag hinilod natin siya, mawawala na yung pinakalibag-libag niya. Tapos the next time na gumamit tayo ng graphene spray o any wax na meron kayo, mas kakapit siya o yung bonding niya, mas titibay, hahaba ang durability.
And using this, check nyo kung may kumapit ba. Tulad niya, may kumakapit, kung matalas ba siya. Gagawin nyo, please check nyo kung matatanggal nyo o makagasgas ba siya. Minsan kasi pag sobrang tigas, halimbawa yung asfalto, kumapit dito sa clay, tapos nirarab natin ganito. Anong nangyayari? Siyempre, nagkikreate tayo ng defect o ng scratch. So ngayon, dito wala naman siyang malalaki. Ayan, rub natin. Tapos ramdamin nyo kung natanggal. Ito, ramdam na ramdam kung natatanggal siya. Ilum pa natin. Medyo parado yung IK pompa. Madumi yung filter. Kaya ganyan. Tapos tama nga ba ako na malibag siya? Check natin yung clay. Ito. Tapos ang tanong dito, nakakagasgas ba yung clay? Opo, nakakagasgas to. Lalo na kung nirekta nyo kung wala kayong pre-wash. Kaya create ng mga swirl marks to. Kaya mas maganda talagang pabanlawan nyo munang maigi para lumambot yung pinakalupa-lupa niya. Dito sa pagka-clay, mawawala yung pinaka-effect niya, yung beading. Kasi hinilod na natin eh. Mawawala na yung wax dito. So maraming paraan ng pagdidikon. Ito lang yung isang way. Ramdamin nyo lang kung may sumasabit pa. Ito, sa case na to, wala nang sumasabit. So, yung isang panel, ito yung duming nakuha natin. So, yan yung nalibag niya. So, ibig sabihin nito, pagka naglagay ulit tayo ng graphene spray dito, mas tatagal na yung buhay niya o yung durability niya. Gusto mo, papansin nyo, wala na yung bead. Natanggal niya na yung pinaka-wax ng graphene. Meron pa rin pero wala na talaga. Dapa na yung tubig. So pag ganitong dapa yung tubig, papansin nyo hindi niya nare-repel. Ibig sabihin wala kayong protection niya. Malinis na malinis yung panel niya. Yun nga lang, walang protection. So sa case na to may mga watermark din. Hindi lang siya visible sa camera ko. Yan gagawin natin. Tuturo na din natin kung paano gamitin yung water spot remover. So ito yun. Kulay pink. Tapos, ito naman yung bukas na. So, sa ngayon, kukuha muna tayo ng microfiber towel pang punas natin dito. Ang application nito parang sa glass lang. So, ang maganda nga dito, pwede siya sa glass, pwede din siya sa paint. So, avoid direct sunlight lang o yung mainit. Lalo na pag sa glass. Wait lang. Okay, so ito yung towel natin. Gamitin na natin to. Spray lang natin to. Tapos wipe. Spray. Tapos wipe natin. Ayan, ulitin lang natin ulit. Magpapansin nyo, pinipindot ko yung bote. Sira na kasi yung nozzle niya. By portion lang gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Para makita nyo din kung natatanggal nyo yung watermark.
Sobrang dali lang nito gamitin. Kailangan nyo lang syempre wag direct sunlight o mainit yung panel kasi magre-react siya. Any chemical naman basta mainit. Tapos nag-apply kayo, magre-react talaga yan. Mapa-wax, mapa-cleaner, mapa-shampoo. So ayan, clear na siya. Wala na siyang watermark. So after nyan, rinse syempre. Laging rinse pagkatapos. Tapos kailangan ba basa ang panel? Okay lang po kahit hindi basa. Ang dulas na yung masyado, wala nang sumasabit. Dahil natanggalin natin yung pinakalibag niya, nag-clay pa tayo. So itong unit na to, madami na itong swirl marks, no? Subject to for detailing pagka okay na yung galae. Siyempre nga pala for safety, gamit kayo ng guantes. Ako lagi na ang gumagamit ng guantes ngayon dahil ayun, naapekto na yung kamay ko kakalinis. Last part na tayo. Kasi ito, plastic chrome to, okay lang bumalagyan? Yes po, okay lang. Walang problema. Ang di lang pwede malagyan dito sa water spot remover natin is yung side mirror. O yung mga lens o yung mga plastic material na tulad yan, yung side mirror niya. Hindi naman talaga babasagin yan. O hindi talaga yan salamin, katulad nitong glass na to. So, sa pag-i-spray, ingatan nyo din yung mata nyo kasi baka tumalsik sa mata nyo. So, ngayon, rinse tayo. Wala na siyang bead, no? So, kung high volume naman, nakita nyo, ang tagal na niya mawala. Hindi katulad nung may protection pa. Tanggal siya agad. Parang hindi nababasa. So dito dapat sinashampuan natin pagkatapos para talagang totally mawala yung pinaka-acid, yung water spot remover syempre. Barado. Pahingayin natin ng konti. May ayusin natin to. Nagbara na, madumi siguro. Oh, come on! Malamang madumi. Shampooan lang natin. Ayun na, ganyan lang kadali gamitin yung water spot remover. Dito, sigurado kayong pagka naglagay tayo ng graphene spray o any wax na meron kayo, sigurado magbaban siya o mas matibay o haba yung durability. Yeah. So dito sa water spot remover, anong kailangan yung tandaan? Bawal siya i-apply ng direct sunlight and kailangan ma-rinse siya pagkatapos yung mag-application. Katulad yan, nilagay natin yung car shampoo para ma-eliminate lahat ng acid o lahat ng residue niya. Kasi pagka mayroong natirang residue, anong mangyayari doon, pwedeng mag-create ng defect.
Halimbawa sa salamin, pwede siya magkaroon ng chemical burn. Yung mga nakikita natin lagi na nakapost na nasunog yung windshield dahil sa acid, yun ay dahil sa maling application. Kung tama naman ang process nyo, wala namang magiging problema. Yeah! So makita nyo yung tubig, dapang-dapa na siya. So clear na to, wala na itong dumi. Yun nga lang, kailangan natin maglagay ng protection. So ngayon, cut muna natin yung video tapos tutuyuin ko lang. So pala, resume na natin yung video since nandito nga pala yung towel natin. So available din to sa akin, no? 700 pesos, 60 by 90. Ang size niya, 1.3 GSM. So sulit na to. Lowest in the market to kasi marami din ako nakikita nito. Ang presyo mas mataas, ganun. Pero okay lang naman. Parang gusto ko lang bumili kayo. Simpleng-simple lang, oh. Yan. Yan. Tapos na. Tuyo agad. So, itong part na to, hindi natin mapupunasan. Itong front door tsaka rear door. Mamaya na lang pagkatapos. Dahil hindi siya malinis eh. Pagka madumi kasi yung unit, malikabok, tapos pinunasan mo ng tuyo siya, nangyayari, magkikreate pa kayo ng defect. So ngayon, i-resume natin sa paglalagay ng graphene spray naman. So yun, ligpit ko lang to, then resume ulit tayo. So again, graphene spray na tayo. Maglagay na tayo ng protection. So gamit tayong bagong microfiber towel. Mas okay kung dalawa gamitin nyo. Sa case kasi nito ngayon, isa lang naman ang lalagyan natin. So okay na isang towel. So isang side para sa pang spread at yung kabilang side pang buff niya. So ito si graphene spray. Pag gamit ito, shake well nyo muna mabuti. Hanggang sa mawala yung mga graphene niya, yung mga itim-itim. Hindi kailangan madami, okay lang, kahit konti lang. Ayos na. Spread lang natin siya. Hanggang niya ipahid, lalo na kung bagong decon. Tulad yan, nalibagan natin using clay. Tapos ito yung pinang-spread natin. Then after mga 10 seconds, 20 seconds, depende kung gaano kainit, i-wipe off na natin. Tapos okay na. Ngayon, wait lang tayo ng konti kahit ayos na. Ganyan lang kadali siya gamitin. Swipe off mo na. Ramdam na agad yung dulas. Tsaka yung kinis. Halos di na mahala tayo mga swirl. Huwag mo lang iilawan ng pang-detailing light. Yun lang. Simpleng-simple. Ang ganda niya na tignan. So, pwede ba natin i-water test? Pwede naman for the purpose of video lang. Pero ang mas maganda nito, wag siya mabasa within mga 3 to 4 hours. Matuyo muna siya para mag-ban siya ng gusto. So sa ngayon, siguro mga 10 minutes, pakita ko sa inyo yung effect niya. Kung kanina, flooded na siya, yung dapan-dapa na yung tubig. Kasi ngayon, babalik siya sa beading. So hintay lang tayo ng konti. So ngayon, pakita ko muna sa inyo yung dalawa. Ito yung dalawang ginamit natin. Kung kailangan nyo to, lalagay ko yung Shopee link. Tsaka kung gusto nyo makita ibang mga tutorials o DIY o guide, check lang kayo sa profile ko. LP Pagkalinawan sa FB. So yun lang, cut natin yung video, wait natin kahit 10 minutes para ma-demo sa inyo kung ano yung naging effect niya dito. So yan game, after 10 minutes, check na natin yung in-sprayan natin ng graphene spray kung nag-effect na siya. Again kahit mga 3 hours to 4 hours, yung curing time niya bago siya ma-introduce sa tubig. So ito gagawin lang natin to for the sake of video.
Pansin nyo, bumalik na yung beading niya ulit. Hindi na dapa yung pinakatubig. Kasi pag dapa, malaki yung volume nun. Pagka nagtuyo kayo, ang hirap tuyuin agad. Compared sa beading, nare-repel niya yung tubig, kaya siya nagbibilog, kaya siya nagbibid. Tapos pag pinunasa mo yan, saglit lang. Sample. Parang wala lang, di ba? Tuyo agad. Compared sa dapang-dapa, yung nakukuha nung towel natin is na-absorb niya yung laki ng volume ng tubig, kaya basa agad. Pagka may protection kayo, tapos ganito towel nyo, isang ganitong towel lang, isang buong SUV na to. Promise. 10 minutes pa lang yan ha. Paano pa kaya pagka na-cure yan ang gusto? Mas maganda pa yan. So ito yung water beading, water sheeting naman. Yung water sheeting, yung high volume naman. High volume ng tubig. Ito, parang hindi nyo na kailangan gumamit ng microfiber. Pusa siyang natutuyo. Ngayon, medyo malakas yung tubig eh. Ayan. Kusang natutuyo dahil sa volume. Ito yung pinaka-effect niya. Ganda, di ba? Yeah! So, pag-uusapan na lang dito kung gaano siya tumatagal. So, gaano nga ba siya tumatagal? So, kung garage queen o lagi nasa garahe sa sakyan nyo, aabot to ng 3 months. Daily use, open parking, up to 1 month. So, ito hindi naman to daily use, nasa open parking, pero tumatagal pa rin siya ng buwan. So, protected pa rin yung unit nyo. Ano ba naman yung mag-spray kayo once a month para sa protection ng unit nyo? Yan lang, tuyuin natin ulit. Wala na. Tuyo agad. Hindi ka na mapapagod. So, yun lang. Ang link nitong mga item, itong graphene spray and water spot remover, nasa Shopee, pati itong towel and mga microfiber. So, yun lang. Sana nakatulong. Pag may question kayo, pwede kayo lumekta sa Facebook ko. Lalagay ko lang din yung link sa baba, sa description box. Ayun na. Happy to help. Glad to help. Lagi akong tumutulong sa mga gusto mag-DIY at sa mga detailer. Ngayon lang, maraming salamat mga Team Meticuloso. Kick!